katromeson, umalangan ang hatid na kaninyo dayon sa atuang uban nga ikan sa laing nasod niya. Magubasya nga may tunggo sa barko atong milabay buwan. Usa sa atong napili nga Board of Steward kagahapon. Lain si Brad Steve Bote. Mayong gabi kanatong tanan. Magandang gabi sa ating lahat. Maay kayong Ginoo kay pag-anhin ako absent ang usa ka speaker, kitay nakapabor. Mga kapatid, mga igsuon ko nga nagang Kristo, dunay usa ka pamilya nga dunay duha ka anak. O kining duha ka anak hapit na mo graduate. Ang kinamagwangan maingon ngadto sa iyang amahan, pa, kung mo graduate gani ko, kinahanglan nga tagaan ko nimo og sakyanan. Ang ikaduha nga mao ang kamanghuran, maingon siya sa iyang amahan nga, pa, kung mo graduate sab gani ko, kinahanglan nga imo kong tagaan og house and lot og Mercedes-Benz. Doble iha kay kamanghuran man. Tuod man, ang maguwang ni graduate pag naog sa stage, gitagaan og K, susi sunan sa sakyanan. Lipay kayo. Og pila ka tuig ang kamanghuran ni graduate minaog sa hagdan usa ka box nga baga-baga nga giputos og regalo may sunan. Mo'y gihatag sa amahan ngadto sa iyang kamanghuran. Pagdawat sa kamanghuran, ang iyang una-una, kung dili nipis nga papel o kanang susi, ngadong box man eh. So sa iyang kalabot may sunan, ang maong box iyang gilabay pag-abot sa balay. O siya milayas, nahayubo siya sa iyang amahan, tungod kay wala siya nag-expect ang iyang gustong madawat, ini-graduate niya, nipis nga papel o yawi. Mga tuig nga milabay ang iyang amahan namatay. Apan ang iyang kalagot sa iyang kasing-kasing, anaag hapon, nagpatibabaw. O miabot ang panahon nga ang maong kamanghuran mirespetar pag-adto sa haya sa iyang amahan. Pag-abot niya dito may sunan, igulang sa mitanaw sa dagway sa iyang amahan, gani wala siya muhilak. Karon naghinahina siya og suroy sa iyang balay, ug nakita niya dito ang usa ka box nga baga-baga nga igo-igo lang yun sama sa kahon may sunan nga mura siyang papel. Iya kining gikuha, abugo na kayo ug iyang gipaphaan. Pag-abli niya may sunan Biblia day. Sa dihang ang Biblia iyang gihinay-hinay og pakli. Naabot siya sa tunga may sunan, didto niya nakita ang papel nga nipis nga naa dito ang siya ang makapanag-iya sa house and lot. Ikaduha, naa dito ang susi sa iyang sakyanan. Sa iyang guol may sunan nga ang iyang amahan di ay dili lang nagpangga sa iyang material nga mga butang, kundi sa iyang espirituhanon. Ug mihilak siya sa tubangan sa iyang amahan, apan awahin na ang tanan, kaya ang iyang amahan patay na. So may sunan, kitang mga Katoliko, magbasa-basa tas Biblia, kay dinhi na to makita ang atong kaluwasan. Mao na nga ang akong ipaambit ninyo karon, tulo, pero dili ni siya tag-as may sunan, tulo apan para nako importante nga mahibaw-an sa uban. Sa atong panahon karon, ang matag relihiyon lahi-lahi ang pangalan. Dunay Seventh Adventist Church, dunay Iglesia ni Cristo, dunay Iglesia ng Dios, dunay Katoliko, Born Again, Baptist, Jehovah's Witness. Pero mga kisunan, taliwala ni ining mga pangalan, kinsa man, haiman ang matuod nga simbahan, ang matuod nga pangalan, sumala sa Biblia. Una, gisgot lang ta sa usa ka marka sa simbahan sa iyang matuod nga ngalan. Una, sa Salmo 127:1, ang Dios gayud ang magatukod sa balay. O sa Zacarias 1:16, ang maong balay may sunan dito matukod sa Jerusalem. O sa 48 versikulo 27 sa Isaias, ang magwawali magikan gayud sa Jerusalem. Sa Isaiah 56, versikulo 7, ang balay pagkatawgon o balay alampuanan alang sa tibuok kalibutan. Og dinha sa bagong tugon, gihisgutan sa atong pinangga ganiha, sa unang Timoteo 3:15, mingon si San Pablo, ang balay nga mao ang iglesia sa Dios, ang balay sa Dios nga maong iglesia, haligi, patukuranan sa kamatuoran. Kining iglesia, mao kini ang iglesia nga gitukod sa tong Ginoo sa San Matthew 16:18. Ako mag-ingon kanimo Pedro bato, o sa ibabaw na ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia.
So klaro kayo nga ang Dios nagtukod gayon og iglesia dinas Biblia. The truth and the pillar and foundation of truth. Kining iglesia nga iyang gitukod. Karon, timan sa San Marcos 11:17, nagtudlo si Jesus, umingon siya, ang akong balay. Pagatawgon og balay alampuanan, alang sa tibuok kalibutan. Meaning to say, ang iyang simbahan mga igsunan, unsa itawag? House of Prayer for All Nations. Okay, kining House of Prayer for All Nations mga igsunan, kita kag building ba? Nay building? Unsa ba nang building nga? Unsa may parasa man na? Kuha na siya, Brad Steve, balay alampuanan na. Parasa man na? Para sa tibuok kalibutan. Mamaningan, ang akong balay, pagatawgon og balay alampuanan, alang sa tibuok kalibutan. Wa gyud moingon si Kristo nga ang akong balay pagatawgon og Seventh-day Adventist. Wala siya moingon nga ang akong balay pagatawgon og iglesia ni Kristo. Ningon siya ang akong balay, the church, pagatawgon og balay alampuanan alang sa tibuok kalibutan. Karon, ang kining pulong alang sa tibuok kalibutan, international, universal man means Catholic. Karon, mingon man ang mga reliyon nga kanang Catholic, Brad Steve, kanang makailapon sa tanang panahon, adjective na. Di na tinuonoy. Kaya nga naman, ang kanang pong Catholic, gikan man na sa Grego nga Catholis. Ang kanang cat, mao man na siya ang genitive case preposition, while ang holis, adjective, singular, feminine, genitive case. Pwede man na tibukon. Can be used as a noun, can be used as an adjective. Nga naman, anong can be used as a noun man? Klaro ba ng necessity? Ang akong balay. Pagatawgon gud. Sa to padili na siya adjective. Nauna, pagatawgon og balay alampuanan alang sa tibuok kalibutan. Mao na ingan. Nga ang kanang balaya alang sa tibuok kalibutan, Catholic. So klaro kayo, dili iglesia ni Kristo. San Marcos 11:17. Moingon man ang mga born again, moingon man ang mga ubang relihiyon nga Katolik man sad ni kay mikaylap ni tibuok kalibutan. Labi na magsunan kining mga sabadista ba. Kining mga sabadista mga igsunan, mangkon na sila nga Katolik sila kay mikaylap man sa tibuok kalibutan. Pero timan ang word nga Catholic not only in space but also in time. Ang iglesia mikaylap dili lamang sa tibuok kalibutan kundi sa tibuok panahon. Dinha sa San Lucas 24:47, ang akong balay ang iglesia magikan sa Jerusalem ipakaylap sa tibuok kalibutan. Marcos 11:17, ang akong balay pagatawgon og balay alampuanan alang sa tibuok kalibutan. San Juan 12:19, ang tibuok kalibutan, ang mga Katoliko nagsunod kaniya. Klaro kay na, ang tibuok kalibutan nagsunod kaniya. Wala gingon dinha nga ang mga iglesia ni Manalo nagsunod kaniya. Wa na mga igsunan. Klaro ang Biblia. Karon sa tibuok panahon, kada adlaw ako magauban kaninyo hangtod matapos ang kalibutan. Mga igsunan, walay lain nga iglesia nga makapasar ni ana sa atong panahon karon. Ang iglesia Katolika lang. Maulang kini ang simbahan nga maka-trace back sa iyang kasaysayan gikan karon maatras padung sa mga apostol, gikan sa mga apostol maabante sa panahon nato karon. O sa panahon nato karon maatras nato gikan sa mga apostol og si Kristo maingon kang Pedro to is Petros et superam Petram edificabo ecclesia meam. Maigsunan naglatin ta kay gabi maron basin dunay ungo manglakaw ba. Latin ha. Ako mag-ingon kanimo Kefa og sa ibabaw nining Kefa pagatukuron ko ang akong iglesia. Mao na sunan, mao na unang topic nato. Klaro kayo nga ang matuod nga iglesia usa sa iyang mga marka o itawag sa iyang iglesia mao ang Katolika, universal alang sa tibuok kalibutan. May sunan ikaduha kining Eucharist, kining pan ba nga atong gikalawat. Majority sa atong mga tinuhuan maigsunan sa mga Protestante, para kanila maigsunan kining lawas atong Ginoo, kining bread, simbolika lang. Pero para kanatong mga Katoliko, literal gud na lawas gud sa atong Ginoo maigsunan.
May sunan, atong masahod ang Biblia, nganong na literal ni, kining usdiya, kining lawas atong Ginoo. Paminawa niyo isunan. Magsugod ta sa San Juan 6, 28, 29, 31, ngadto sa 33. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos. Take note ha. Ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Naming gawin. Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Mga igsuon, before tamo padayon, sumala sa chapter and verse. Kaya kaning mga born again, mayroon man sila nga, dili kinahanglan ang buhat, kundi pagtuo lang. Pero maigsunan, sa atong gibasa, kini dayong pagtuo day, usa day ni kabuhat. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin? Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Klaro kayo? Nga ang kanadayang pagtuo na to, ngadto sa Diyos, ngadto kang Kristo, usa kini kabuhat. Sa versikulo 31 may sunan, nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila kanyang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Take note may sunan nga kining akong gibasa, si Kristo nagwali nini. Nagwali. Pag abot sa bersikulo 40 ngadto sa 42, mingon ang atong Ginoo. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang mga Hudiyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. At kanilang sinabi, hindi baga ito si Jesus, ang anak ni Jose, na nakilala natin ang kanyang ama at ina? Paano ngang sinasabi niya, ako'y bumabang galing sa langit? Maigsunan, ang atong Ginoo sa dihang nagwali, ang mga Hudiyo nalibog. Dili ingon nga nalibog nga sila wa kasabot, pero di sila ang ilang pagkalibog sa unsang pagiha nga kining tawhana mao ni ang pan nga naog gikan sa langit. Sa 48, ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamamatay. Sa 51, mingon ang atong Ginoo, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Dinhi nagsugod mo igsunan ang mga Hudiyo ni samot kalibog sa unsang pagiha nga kining tawhana mao ang pan at the same time ipakaon ngadto kanila. Ang mga Hudiyo ngay nangagtatalo na nangagsasabi, paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Okay, atong ibutang nga si Kristo nagwali Grego or Arameo. Buot pasabot may sunan, pero mga tao man nga iyang giwalihan, ang iyang giwali ni sa kang San Mateo nga gospel kuan man kanang Arameo man. Pero the New Testament was written in Greek. Atong ibutang nga ang giwali ni Kristo Grego. Buot pasabot ang mga tao nga naminaw didto may sunan nakasabot kayo og Grego kay mao ilang pinulungan doon. Sa to pa, ang mga tao nga naminaw kang Kristo, mga Hudiyo, nakasabot kaayo sa gipanulti ni Kristo kumpara ni anang mga Protestante nga sige supak-supak sa atong panahon karon. Ako ang tinapay na buhay. Klaro kayo. Ang mga Hudiyo ngay nangagtatalo at nangagsasabi, paanong may pagkakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo,
maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. Tunay na pagkain? Hindi sinasabi ni Jesus na simbolo na pagkain. Ang aking laman ay simbolo. Kundi sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Klaro kayo may sunan? Karon, ang mga Hudiyo nga nakasabot o Grego, but pasabot, nakasabot sila sa gipanulti ni Kristo, dili sila sama sa mga Protestante karon nga nagbasa-basa sa Biblia, dili makasabot og Grego nga mosupak gayud sa gisulti sa atong Ginoo, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. San Juan 6:66. Daghan ang mga Hudiyo may igsunan, may talikod. Imbis ang Ginoo, musulti nila, oy, ay muglakaw sa kay naanay gipasabot. Ang gibuhat sa tong Ginoo kay ang iyang mga apostoles nangalibog man sad, iyang giatubang og iyang giingnan. Sinasabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis di naman? Kamo ba usab mubiya kanako? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Nasulti ni Pedro, pero wala gihapon sila kasabot sa gisulti sa atong Ginoo. Maigsunan, usa ka gabi ni ana sa San Lucas 22:19-20 maigsunan. Kining mga pulong ni Jesus nga atong mabasa karon, mao kini ang nakaabli sila una nga ang pani ay nga iyang giingon, maong kadtong iyang gipikas-pikas. San Lucas 22:19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Klaro kayo? Niadtong gabi una sa pagpikas-pikas sa atong Ginoo sa pan, dito naabli ang ilang hunahuna nga katong pagwali ni Kristo sa San Juan 6:50 ngadto sa 55, ang pan nga iyang gisabot nga tinuod nga lawas pan way lain kundi ang katong iyang gipikas-pikas. Do this in memory of me. Buhata kini ninyo alang sa akong handumanan. Karon si San Pablo mingon, unang Korinto 11, mingon siya sa 26-27, matagbuhat nato niini, gihandom nato ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Katoliko ra gyud kapasar. Katoliko ra gyud. Gayon din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Lucas 22:19-20. Kung basahon nato mga igsunan ang King James Version Bible, English Bible, King James, this is the New Testament of my blood. Testamento gani mga igsunan, di gina siya symbolikal. Testamento gani, literal gina. Og din ha sa Hebreo 9:16 versikulo 17, kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumagawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya'y namatay na. Klaro kayo? Sa to paday, katudayng lawas nga katungpan nga pikas-pikas ni Kristo, usa kato siya ka last will testament. Hapit naman siya patya. Mao tong iyang gibuhat. Do this in memory of me. Sa dihang namatay ang atong Ginoo, didto mga kisunan nahitabo nga matag konsagrar nining pan, matuod gyud kini nga lawas og dugo sa atong Ginoo. Kay ngano man testamento gud. Sumala sa dictionary migsunan, an act by which a person determines the disposition of his or her property after death. O klaro kayo? Sa to ba kining gibuhat sa atong simbahan, atong mga kaparian,
matag misa maigsunan, matuod gayud nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Mao na yung rason maigsunan nganong dili gyud siya may tabo nga symbolikal kay sa atong mabasa si Kristo ningon man, "This is the New Testament of my blood." Karon ang kining testament sa Hebreo 9 bersikulo 16-17, last will testament man ni. Sa to ba wa may testamento nga symbolikal. Literal gyud na. Oh, klaro kayo. Karon maigsunan anhita sa ikatulo nga importante kayo nga akong ipaambit kaninyo, may tungod kang Mother Mary. Dinha sa San Lucas 1:28, Catholic Bible ha, San Lucas 1:28, maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Namon ko i-Bible ana misunan, Binisaya. Duha ka version. Maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Moingon ang mga Protestante. Sa Catholic Bible, Brad, pero sa Protestant Bible, wala man na. Di oy, bisan pag sa Protestant Bible maigsunan, si Santa Maria puno gyapon sa grasya. Ngano man? Dinha sa San Juan 1:14 sa Protestant Bible, Juan 1:14. Klaro kayo, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Unsa si Kristo? Puspos ng biyaya, full of grace, puno sa grasya. Protestant Bible, San Juan 1:14. Kung si Kristo puno sa grasya, nisuod kang Santa Maria, pangutana, si Santa Maria napuno ba sa grasya? Klaro kayo sumala sa San Juan 1:14. Kay si Kristo misud gud niya. So kay si Kristo misud man kaniya, klaro kayo nga si Santa Maria napuno sa grasya. Kay si Kristo puno man sa grasya. Oh, klaro kayo. Karon pangutana, makasulti ba si San Gabriel ngadto kang Santa Maria nga maghimaya ka, puno ka sa grasya? Kung wala siya sugua, di siya makasulti. Kaya ang kining anghel maigsunan, messenger man ni sila. Kung unsay sugo sa Dios, isulti guna niya sa tao nga gipahinungdan. So kay nakalitok man si San Gabriel, maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Kinsa may nagsugo niya? Ang Holy Trinity. Ang Dios, the Triune God, mao'y nagsugo kang San Gabriel. Ingna ng bayhana, maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Ang Dios may nagsugo. San Lucas 1:42, niingon si Santa Elizabeth, at sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Nganong nakalitok man si Santa Elizabeth kang Santa Maria? Tungod kay sa bersikulo 41, si Santa Elizabeth maigsunan, napuspos siya sa Espiritu Santo. Meaning to say, nakasulti si Santa Elizabeth kang Santa Maria tungod sa Dios, tungod sa Espiritu Santo. Sa to pa, kining mga pulunga, dili ni siya iya sa Iglesia Katolika, kundili ang Dios mo'y unang namulong ngadto kang Santa Maria, maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo man kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa iyong tiyan. Gikan na sa Dios. Kay kini maayo man, mao ning gilitok ni sa mga Katoliko. Karon may sunan, atong timan-an nga kining bulahan ka sa tanang kababayen-an. Dinha sa Biblia, doon na ragay duha ka babay nga gitawag og bulahan sa tanang kababayen-an. Tulo day, tulo. Una si Hail. Hail 5:24, pagpalain sa lahat ng babae si Hail. Oh. Pagpalain sa lahat ng babae si Hail. Unsa may rason nganong kini si Hail gitawag man siya pagpalain sa lahat ng babae? Bersikulo 26, kanyang hinawakan ng kanyang kamay ang tulos at ng kanyang kanang kamay ang pamukpok ng mga manggagawa, at sa pamamagitan ng pamukpok ay kanyang sinaktan si Sisara. Pinalagpasan niya sa kanyang ulo, oo, kanyang tinarakan,
kuyaw kayo. Gipatay ni Hail si Sarah pinaagi sa pagdugmok sa Sa Judith 13:18, si Judith iyang gipatay ang kontra pinaagi sa pagputol sa ulo. Sa to pa kining duha ka babae gitawag ni siya bulahan sa tanang kababayen-an tungod kay gipatay nila ang kontra pinaagi sa pagpulpog sa Ang pangutana, kinsa may gipatay ni Santa Maria gipulpog ang ulo? Way lain si Satanas. Nasa Genesis 3 versikulo 15. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Klaro kayo na ang babae mao gayud ang mudugmok sa ulo sa bitin. Klaro kayo. Karon kisam ni Hana San Juan 19:25-26 ningon ang atong Ginoo, babay ania ang imong anak. Unsay pong ni Kristo kang Santa Maria, babay ania ang imong anak. Maigsunan sa pagpamulong ni Kristo kang Santa Maria, sa pag-ingon ni Kristo kang Santa Maria nga babay, mao kini ang nakapaabli sa hunahuna sa mga Bible scholar, sa mga theologians nga kanadayang babay nga gisgutan sa Genesis 3:15 walay lain kundi si Santa Maria. Mga kaigsunan ko, nganha kang Kristo. Genesis 3 versikulo 15. Walay lain kundi si Santa Maria. Og ang kaliwatan sa babay walay lain, mga Katoliko. Kaya nga naman, San Lucas 1:48, gikan karon, ang akong kaliwatan, mutawag ka nako og bulahan. Hangtod karon, ang akong kaliwatan, mutawag ka nako og bulahan. Kinsa man ni, mga Katoliko? Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa tanang kamubian. Klaro ana? So, sa tanang kaliwatan, sa babay, way lain, maora gayud ang mga Katoliko. Kinsa man ning kaliwat sa bitin? Aw sumala sa Genesis 3:15 migsunan, mupaak man sa tikod sa babay. Kita gani mugtaw gani migsunan nga moatake sa mahal birhen. Muyama-yama sa mahal birhen, mauna ang kaliwat sa bitin. Migsunan, di lang po mumention kinsa na sila. Basta naghibaw na mo, kita kay mugtaw nga moatake sila na. So migsunan, di lang to potlon kay ang mga wali pagtulon-an ni Bradshaw Fernandez. Dililhon kayo.